One, two, three, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So, ang bilis ng araw. Parang kailan lang nagdiriwang tayo ng New Year. Ngayon, patapos na ang buwan ng January. So, sana lahat kayo ay na-enjoy ninyo ang buwan ng January at pagpasok ng taon sa inyo ay sana punong-puno ng kasaganahan. Saka, syempre, abangan natin yung Chinese New Year. This is it na, guys. Di ba? So, papasok na ang Chinese New Year sa February 10. Ako, napakabilis ng araw, no? Parang kailan lang, ando doon lang tayo sa exciting tayo na magdiwang ng Pasko, bagong taon. Ngayon, papunta na tayo sa buwan ng February. Pero, syempre, ang importante dito ay lagi tayong masaya at syempre, magpasalamat tayo sa itaas. Huwag niyong kakalimutan magpasalamat sa Panginoon sa araw-araw na blessings na dumarating sa ating buhay. Ako, to be honest, ang natutunan ko nung nakaraan taon, syempre, yung magpasalamat sa pagpapalang nakukuha natin. Kasi wala namang iba kundi siya lang at gumawa tayo ng mabuti na hindi tayo nakakasagasa ng ibang tao. Kasi napaka-importante nun. Para yung good karma, ayun yung balik sa atin. Di ba? Kasi naman yung gumagawa ka ng pangit dyan. Tapos, ang balik niyan sa'yo ay bad karma. Alalahanin ninyo lahat ng gagawin ninyo, mabuti ay ang balik ay maganda. Pero kapag masama ang ginagawa mo, masama din ang balik niyan sa'yo. So, yon. Kaya naman, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa laging nakasuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat sa pagmamahal ninyo dito sa Mama Sam Vlog. At maraming salamat naman ay nai-enjoy ninyo ang mga chika natin dito araw-araw. Kaya, shout out sa inyong lahat. Saka syempre, gusto ko rin magpasalamat kay Christine Ann Perez na lagi din naman nakatutok dito araw-araw. At saka syempre sa aking best friend na si Rona Elby na napaka-bless ko kasi best friend ko siya. So, yan. At saka, syempre, napakaswerte ko din kasi kayo ang taong nagmamahal sa akin araw-araw. O, diba? Sweet ng, ng word ko doon. So, kanina, kinausap ko si PE teacher kasi bukas meron siyang, competition sa ibang school, yung estudyante niya. Syempre, magpapakitang gila sila sa larangan ng, pag-exercise, yung PE nga, di ba? So, sabi ko sa kanya, alam mo, totoo lang yung estudyante mo kulang sa energy. So, napikon siya sa akin kasi sinabihan ko ng ganon. Pero kasi, nakita naman ng dalawang mata niya na, Diyos ko, yung performance nila dun sa entablado kaninang tanghali, ay naloka ako na parang bukas na yung competition ninyo pero parang nagre-rehearsal pa lang kayo ng unang araw ninyo. Sabi ko, ano ba naman yan? Pero syempre, nung umuwi na ako, nilapitan ko siya, sabi ko, good luck at sana makuha ninyo yung first prize. Sabi ko, gano'n. Sabi naman niya sa akin, oo daw. Diba? Ayun naman ay naiinis lang sa akin pero alam mo yun, dahil sa may pag-ibig siyang nararamdaman sa akin. Charot! So, yun. So, mabilis siyang, humupaw yung galit niya. So, yung init ng ulo niya, makita lang niya yung bunbunan ko, happy na siya. Charot! So, yun. So, marami na tayong chika ngayon na talaga naman, oh my God, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. Pero, syempre, sisimulan ko ang chika ko sa pampainit. Para sa unang chika, Mama Sam, anong masasabi mo sa Mr. Ilocos na si Richard Mendoza na napakagwapo? Oh my God, ewan ko sa kanya. Naloka ako kasi parang kanina nag-scroll ako, nakita ko nga yung picture neto ni Richard Mendoza ng pambato ng Ilocos. Sabi ko sa kanya, oh my God, ang gwapo, artistahin ng dating. So parang gusto ko nang tumira sa Ilocos Sur kasi parang feeling ko ang mga lalaki doon, mga yummy. Charot! So yun. So nakita naman
natin, Diyos ko, kung ito ba naman yung kasama mo araw-araw at ganito ang suot na paggising mo ng umaga, kasasabihin niya sa'yo, hello, darling. O, di ba? Maloloka ka talaga. At saka, Diyos ko, yung ngiti pa lang niya, nakakaloka na. Pero syempre, kailangan mag-ingat sa mga ganitong mukha at ganitong katawan. Kasi, Diyos ko, Lord, promise, ikaloloka mo to ng bonggang-bongga. Alam mo yon yung ako kasi pagdating sa mga ganyan na mga straight na lalaki, tapos mga ganyan kagwapo, Diyos ko Lord, tama na si PE teacher na kinababaliwan ako. Charot! So, yan. Anyway, so, good luck kung saan man siya sa salim pageant. For sure, maraming matutuwang bakla pag nakita siyang ganyan, araw-araw sa mga eksena kung saan mang pageant siya sasali. At Diyos ko, kanina nga, pinokus ko, Diyos, nakakaloka. Parang gusto kong ibaba. Charot! So, yun. Nakakawindang ang kagapuhan niya. In fairness, may magnet ka talagang mararamdaman sa kanya. Diba? So, yun. Ayaw ni Christine Ann Perez ng ganyan. Kasi conservative daw siya. Charot! So, yun. Anyway, good luck kung saan man to lalaban at kung saan man siya pupunta. At hindi ko maintindihan kung bakit napapakita siya ng ganyan sa social media. Nakakaloka. Ang gwapo-gwapo niya. And then, ito na, Diyos ko, para sa una nating chika, na talaga naman, oh my God, nakakaloka. Sabing ganon, Mama Sam, anong masasabi mo sa pambato ng India sa supranational? Talaga naman ngayon palang pinaghahandaan na nila ng bonggang-bongga. Well, ang masasabi ko sa kanya, maganda siya. Maganda siya sa aspeto ng Miss India. Charot. So, maganda. Parang feeling ko kakabog ang beauty nito sa supranational. Kung nakaraan taon ay hindi sila masyado nakarating sa dulo ng competition. Kumbaga yung eksena nila is not enough. Parang feeling ko naman yung pambato nila ngayon 2024 ay talaga naman, oh my God, parang feeling ko magta-top 5 to. Paborito kasi ang India doon sa supranational, nakadalawang corona na sila doon. Tapos yung mga pinapadala nila, talaga naman, oh my God, ang gaganda. But isa to sa mga masasabi ko na talagang Diyos ang beauty niya. Diba? So, yon. Ay nako, kaya mag-ingat tayo sa pambato nila ngayong 2024 dahil hindi imposible na bumulaga ng bonggang-bongga ang India sa competition ng supranational. At hindi rin imposible na sila makasungkit ng corona. Diba? Diyos ko, pag ganito kaganda yung pambato mo, ay nako, magtiwala ka. Pero, nakikita ko naman na kung ang pambato natin ay si Althea, ay nako, kakabog din ang beauty nun kasi si Althea kasi yung face value din naman kasi ng pagka-Pilipina niya talagang lutang na lutang. Actually, siya yung gusto kong ipadala talaga sa supranational kasi iba yung beauty niya. Ando doon na pag dinala mo to sa Europe, tapos ganito, Filipina beauty talaga, ay nako, mag-shine to like a diamond star. Pero syempre, kailangan din maghanda ni Althea. Huwag siyang umasa doon sa face value na meron siya. Dapat nandoon na di kalibre din, mag-training din sa Q&A, and then, ayun, syempre, tumambling din siya. Dapat ganon ang eksena, hindi yung parang wala lang, umasa lang sa ganda. Parang si Nikki Demora lang ang dating. Charot! Na si Nikki Demora na pagdating doon sa Miss Grand, kasi maganda siya, so feeling niya siya na yung mananalo. In fairness naman, siya naman talaga yung pinakamaganda doon sa lahat. Diba? So, yan! So, nakakaloka. Anyway, good luck kay Miss India at sana makahataw sila ng bonggang-bongga sa Miss Supranational. So, yon. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, Michelle Arceo, feel mo ba ilaban siya sa Miss Grand International? Actually, alam mo sa totoo lang, di ba nga, kahapon na tinalakay ko doon sa Samsung TV. Kasi may nagtanong dito, sabi niya, what if daw kung pinagpalit daw si Michelle Arceo at saka ito daw si Nikki Demora. Halimbawa daw si Nikki Demora, dinala daw sa Miss Grand, sa Reina Hispano-Americana. Tapos ito naman daw si Michelle Arceo ay dinala dito sa Miss Grand. Siyempre kakabog kasi nakita naman natin yung preparasyon talaga ni Michelle Arceo na talaga naman kung iisipin mo, ang galing nun laban niya. Kumbaga parang yung plano niya, the way kung paano siya magkukumpit,
plakado eh. Nandoon na malinis talaga yung performance level, tapos ang galing din ng Q&A. So, kung ako ang tatanungin mo, siguro kung siya yung pinadala natin sa Miss Grand, baka nag-title pa to or umabot talaga to sa top 5. Hindi imposible. Kasi parang pili ko yung ganda na meron siya, gugustuhin ni Nawat. Yung katawan, panalo. Yung rampa, winner din naman. And then plus, sa evening gown, Diyos ko, nakita mo yung suot ni Nikki Dimora sa suot ni Michelle Arceo, di ba? Diyos ko, talagang plakado at planchado. O, di ba? So, yon. Ako, to be honest, I love Nikki Dimora kasi yung face value na meron siya, talaga naman masasabi ko, gusto ko ganun ako kaganda. Ewan ko na lang kung hindi maglaway sa akin yung mga lalaking gugustuhin ko. Charot. So, yon. So, pero kasi kung iisipin mo, sa Reina Hispano-Americana, ilang linggo ba sila? Ilang araw, di ba? So, mabilis lang yung pageant. Pagkatapos, parang feeling ko, wala naman sila masyadong ganap. Tama lang din, nasayaw-sayaw. Mahilig din naman kumembot-kembot itong si Nikki Dimora. Kasi nakikita natin sa TikTok niya na talaga naman sayaw-sayaw siya. Tapos, parang feeling ko makakasabay siya sa mga Latina. Tapos, kung si Michelle Arceo naman, singing contest naman pala ang alam neto, eh di sana ako sa Miss Grand, di ba may The Voice, eh di hindi nagalit si Mr. Nawat na ayaw kumanta ni Miss Philippines. Ganon! So, yun. So, parang feeling ko, eh di sana everybody happy. Ewan ko ba kay Mr. Arnold, ano ang naisip? Bakit nilagay si Michelle Arceo doon sa ano? But congratulations pa din ha, kasi nakita natin kung paano pa rin umariba at kumabog si Michelle Arceo. Mas gusto ko na siya ngayon ng bonggang-bongga. So, yan! At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, pambato ng natagig. Pinayon, 4 na reyna. Tingin mo, Mama Sam, sino ba yung dapat nilang ipadala dito sa competition ng Miss Taguig? Kasi isa sa mga pinag-uusapan ay si Katrina Dimaranan at saka nga itong si Chris McCary. So, ang pipiliin mo sa kanila, si Katrina Dimaranan o si Christy McCary? Ako para sa akin, syempre kay Christy na ako. Kasi si Christy, alam ko na beauty, body, talagang ay kakabog, di ba? So, si Katrina Dimaranan, inilaban na siya nung nakaraan at nag-first runner-up nga siya doon, di ba? So, ngayon, parang feeling ko, give chance to another. Kasi parang mas kakabog yung another, charot. So, yun. So, mas gusto ko si Christy McCary ang ipadala nila dito sa Miss Universe Taguig. At, Diyos ko, pag ito yung inilaban nila, walang duda kasi talagang masasabi kong magaling. O, di ba? So, yun. So, yun yung abangan natin kung sino ang ipapadala ng Taguig ngayon. At ito ang sumunod na chika, Mama Sam, isa pang kalibre na talaga namang umiingay ngayon sa social media. Si Chris Stephanie Janson. Janson, di ba? Ako para sa akin, oh my God, napanood ko yung interview, pinost ko nga doon sa Brusa Sam, tapos napanood ko yung pasarela niya, tapos kita ko yung kung paano din to mag-emote, yung kanyang eksena doon sa pasarela niya nung nakaraang araw. Grabe, panalo. Face value din ang lola mo. Talagang walang kupas. Parang piling ko mas gumanda siya ngayon. Mas palabad siya ngayon. Mas parang nandoon talaga na makikita mo sa kanya na, oh my God, isa din to sa magiging tinik kung sakaling ito ang manalo sa Miss Cebu. Si Chris Stephanie Janson, parang feeling ko, mas ready siya ngayon. Tapos yung eksena niya talaga, oh my God, naloloka ako sa kanya ng bonggang-bongga. Magaling din talaga si Girl Kumuda. At gusto ko yung face niya ngayon. Mas maganda siya ngayon. Mas na-appreciate ko talaga yung beauty na meron siya. At winner talaga. Diyos ko, abangan mo talaga na lumaban to ng Miss Universe Philippines. Ay nako, maloloka ka na ng bonggang-bongga. Ang hirap ng magiging bakbakan nila sa entablado ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Kasi kung sakaling siya yung ilalaban dyan, tapos pumasok pa si Christy McCary, tapos nandiyan pa si Atisa Manalo, oh my God, wala na. Talagang bakbakan na to ng mga tunay na reyna na talagang queen to the queen ang labanan. No, di ba? So, andyan pa si Cyril Payumo na talaga naman
Ay nako, yung ganda din nun, nagmumura din ng bonggang-bongga, o, di ba? Face value ang labanan. Anyway, ngayon pa lang, talagang inaasahan ko na si Chris Stephanie Mag Johnson ang mananalo dito sa Miss Cebu. Kasi iba talaga yung dating niya. At nakita ninyo kung paano pukpukin siya sa Q&A. Hay nako. I'm so excited, 'di ba? So, 'yon. At ito, Mama Sam, ito ang mas exciting. Dalawang international queen. Miss International 2023 at saka Miss Grand International 2023 nagsama sa Reyna Hispano-Americana. Mama Sam, anong chika mo dito? Ang chika ko dito is ang bongga. Ang bongga-bongga nila. Natutuwa ako kapag nagsasama-sama yung mga Reyna. Sama mo pa dyan si Miss World, si Miss Universe, tapos si Miss Earth, tapos ay nako, nasa isang event sila. Sino kaya ang kakabog sa kanila, no? Talagang, oh my God, tapos pararampahin sila isa-isa, tapos mag-i-emote. Oh my God, nakakaloka. Saya siguro ng buhay ng mga bakla pag nagkataon. So gusto ko yon dito sa pagsasama ni Miss International at ni Miss Grand International. Syempre, ikinatuwa ko to. Ikinaloka ko to ng bonggang-bongga. Kasi masasabi ko na iba yung dating. Diba? Yung parang ang sarap lang nung feeling na nakikita mo sila sa iisang picture at andyan sila sa isang event ng beauty contest din. Kumbaga parang talagang tunay na mga reyna. Pero kung tatanungin mo kung sino ang tunay na maganda, parang nagagandahan ako kay Peru. Di ba? Kasi parang iba ang beauty ni Miss Grand. Sa totoo lang, kinabog niya yung beauty ni Miss International. Si Miss International kasi parang ang puti-puti ng mukha. Charot. So, ewan ko. Hindi kasi ako nagagandahan talaga kay Miss International. Parang mas maganda sana kung ang nanalo ay si Colombia. Kasi parang si Colombia talaga, ayun talaga yung beauty talaga. Kabog. Diba? So, yon. Anyway, congratulations. Kasi at least, diba, nakita natin na magkasama si Miss Grand at saka si Miss International. So, I hope na ganito din ang mangyari sa Pilipinas in the future na makarating yung reyna natin sa Reyna Hispano-Americana. O, di ba? Na iimbitahan siya kasi magja-judge siya. Oh, so bongga yan. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, Atisa Manalo binabatikos ng bonggang-bongga ng kampo ni Alexi Brooks. Anong masasabi mo doon, Mama Sam? To be honest, nasad ako. Nasad ako kasi nabasa ko yung mga message kung paano nila tirahin itong si Atisa Manalo dito sa social media. Yung mga maka-Alexia. So, ang akin, sana walang ganun mga Mars. Sana hinay-hinay lang. Pwede naman tayo sumuporta sa queen kung sino yung gusto ninyo. Pero not to the point na sinabi pa nila, Atisa Manalo, hindi mananalo. Yung mga ganon. Atisa Manalo, hindi maganda. Yung mga ganon, ate, may mata ba kayo? Charot. Nakikita nyo ba kung gaano kaganda si Atisa Manalo? Nasad lang ako sa part na yun kasi I love Alexi Brooks. Pero, nadidisappoint ako doon sa mga followers na tumitira kay Atisa Manalo dahil ini-reach up nila, parang tinataas nila si Alexi pero nanlalait sila ng ibang kandidata. So, hindi maganda yan, guys. So, ang akin, sana hinay-hinay kayo kasi karma is real. Baka mamaya pumalo sa inyo yung karma ng bonggang-bongga. Sabi nga ganon, kung sino yung dinadown ninyo, yun yung itinataas, di ba? Ng Panginoon. So, ang akin lang, sana kung naniniwala kayo na magaling si Alexi, walang problema dyan. Kasi totoo naman yun. At nakita naman natin na talaga namang magaling. At saka syempre nandoon tayo sa part na syempre gusto din natin manalo si Alexi sa laban ng Miss Universe, di ba? Kasi maganda din yung ino-offer, maganda yung advocacy na meron siya, maganda yung backstory niya, so potential. Pero hindi ibig sabihin nun ay may karapatan na tayo na manlait dun sa iba para lang doon sa kandidata ninyo. So medyo hindi makakatulong yan, guys. Lagi niyong tandaan, ang magiging ending niyan, may uuwi yan sa wala sa mga ganitong gawain. So sana hinay-hinay lang. Pwede kayong mag-comment ng maganda doon sa queen ninyo
or kayo na nga ang nag-post ng picture, tapos sinama nyo pa yung picture ni Atisa Manalo, tapos kayo din yung lumait. So, hindi maganda. Sa totoo lang. Kasi mas gugustuhin ko yung, alam mo yon, yung laitin na lang nila itong si Alexi ng bongga-bongga. Tapos pagdating sa coronation night siya yung mananalo. Mas matutuwa ako kung ganon. Kesa naman yung nilait nyo si Atisa Manalo, tapos itinaas ninyo si Alexi, tapos ang ending naman pala ay wala naman palang ibubuga. So, mas mahirap yung ganon. Mas maganda yung lumaban lang ng patas. Yung dito sa social media, support kasi publicity yan eh. So, i-publish ninyo ng tama. So, ipakita ninyo kung ano yung mga katangian na magaganda dito kay Alexi na makita ng organization more than doon sa yung parang mga nakikita ko doon, she's the next Miss Universe. Yung parang promote. That's ang ending nagiging super hype na. So, yon na hindi nyo nakikita kung tama pa ba yung nangyayari o hindi. Kasi, pagdating naman sa competition, magkukumpit sila doon ng bonggang-bongga, and then may mga judges na uupo para piliin kung sino talaga ang kadapat-dapat na ipadala natin sa Miss Universe. But at the end of the story, isang kandidata lang ang mananalo dito at hindi natin alam kung sino yon. But sana naman, huwag nyo naman over naman yung panlalait kay Atisa Manalo. Hindi maganda yun, guys. And then, ayun nga, si Atisa Manalo, daw ba ang susunod na Catriona Grace na sa ating bansa? Hindi ko masasabi yan kasi ang akin kasi syempre iba si Catriona, iba si Atisa Manalo. Pero tulad nga na sinabi ko, nakasama ni Atisa si Catriona sa competition ng Binibining Pilipinas noong 2018. Nakita niya to kung paano mag-compete sa Miss Universe, and then siya naman nag-compete doon sa Miss International. Yung achievement niya na kung ano man ang nakuha niya doon ay isa yung magandang experience para kay Atisa Manalo. And then, dito sa competition ng Miss Universe Philippines, for sure, may baon si Atisa na natutunan niya kay Catriona Gray, natutunan niya dun sa experience niya. At I think, ayun yung gagamitin niya ngayon dito sa laban niya sa Miss Universe Philippines for 2024. And then, mabuhay. Kasi napakaganda ng ugali na meron itong si Atisa Manalo. Very humble. At saka, nakikita ko yung mga tagahanga ni Atisa Manalo na hindi naman sila yung para pang makipagbakbakan dun sa mga nakababasa nilang comments. Ang maganda sa kanila ay alam nila at kilala nila yung queen na meron sa kanila, di ba? So yun, so ang akin sana ganun din. Hindi nyo kailangan na parang i-publish natin, ganito para kay Alexi. Si Alexi ay isang magaling na kandidata at nakita yun ng sambayan ng Pilipino nang lumaban siya sa Iloilo. Kaya nga, ginusto siya kasi at naniwala sa kanya kasi doon sa ipinakita niya. Pero syempre, wag niyong sirain yung image na meron itong si Alexi dahil lang sa panlalait niyo doon sa ibang kandidata. Kasi kung ano man ang meron na galing itong si Alexi, ayun ang katangian niya na ilalaban niya sa Miss Universe Philippines. Diba? So, yun, spread love. Love more than hate. So, diba? So, yun. So, sasabunutan ko kayong lahat. Huwag kayong mag-away-away. Dapat masaya lang tayo at dapat nai-enjoy natin to ng bonggang-bongga. So, yun guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun guys, maraming salamat syempre sa inyo lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, magtiwala lang tayo sa itaas. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.